At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ngayon magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon at ngayon po ay pambansang araw ng manlalayag o linggo ng mga migrante. At ito rin po ay pasasalamat para sa 12 taong biyaya ng Diyos ng pagkapari. Pakisama na rin po sa inyong panalangin ako at ang iba pa namin mga kasabay na nagdiriwang ng anibersaryo ng pagkapari sa araw na ito. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng kanang Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. luwalhati sa Diyos sa kaganasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaral, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw galing sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulog sa kanin ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag.
Padaluyan mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalos sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nagagalak si Moises ng bahaginan ng Diyos ng kanyang espiritu ang 70 matatanda at maging ang 2 pang matatandang naiwan sa kampamirto. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahagi na niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa, at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag roon. Nakita pala sila ng isang binata, at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Jose na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y nababawasan ng karangalan? Mas gusto mo maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y inuutos na ang dulot sa tao'y bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan lugod ay nasa ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matawid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin
Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako'y iligtas sa lihim na gawang buktot. Aking kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabuti ang lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuti ang lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ipinaalala ni Apostol Santiago sa mga mapag-api at mapag-abuso na hindi naliligid sa Diyos ang daing ng kanilang mga inaapi at may naaangkop na hatol para sa pamamantalang ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at tumagulgol dahil sa kapaghatian darating sa inyo. Bulok ng inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumagapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoon. Makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may 2 kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may 2 paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may 2 mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Sa mga bago po dito, pag sinabi natin palakpakan ng Panginoon, Solidad Club po ang aming ginagawa. Pero matututunan nyo rin yan. At ito po ay isang pasasalamat ko rin para sa biyaya ng Panginoon na 12 years na po akong pari sa araw na ito. 2012 nang ako po ay ordinahan ni Cardinal Tagle at ngayon po ay nasa pangatlong assignment na po ako sa 12 years na ito. Kaya patuloy po na nagdarasal, nawa patuloy niyo po ako ipagdasal na mas makilala ko ang Panginoon upang ito rin ay maipakilala ko po sa inyo. At ngayon po, ating pagninayan ang mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo, putulin mo na. Ano kaya ang kailangan natin putulin? Ha? Mga isip nyo no? Pero ano nga ba ang ipinapuputol, pinapa-amputate o pinapaalis sa atin ng Panginoon para mas maging maginhawa ang buhay natin? Nakasalalay kasi yung pagkakaroon natin ng peace of mind o ng kapanatagan sa paraan ng pagsasalita natin, pakikipag-usap natin, at lalong-lalo na sa pakikinig natin. Minsan o kadalasan, hindi natin agad-agad makokontrol kung ano ang sasabihin sa iyo ng mga tao. Pero tandaan mo, ikaw ang may kontrol kung paano ka naman magre-respond o magre-react kapag mayroong mga sinasabi sa iyo. Kadalasan, meron tayong mga ginagawa na gusto nating tumulong, gusto nating makatulong, kalaunan, napapalitan na ito. No?
Gusto mo, gumagawa ka ng mabuti, pero ikaw mismo nai-stress. Kahit sa simbahan po, di ba, no? Imbis na maging masaya ang paglilingkod natin, napapalitan nito ng mga away-away. Dahil lamang sa mga bulong-bulungan, yung mga bumubulong sa inyo. Kaya, sabi nga dito, putulin mo na. Kung ang kamay ang nagiging sanhi, putulin mo. Kung ang paa, putulin mo. Kung yung mata, dukutin mo. May kulang pa yung dila. Pero paanyaya, no? Kailangan natin pagnilayan ano yung mga bagay o kahit tao. Yung connection natin, ang kailangan natin putulin ang connection natin sa tao kung ito ang nagdadala sa atin sa kapahamakan o kung ito ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Ano bang madalas ninyong ibinubulong sa katabi ninyo? Ano bang madalas ninyong sinasabi? Kasi tinan niyo po, sa unang pagbasa, sabi dito, no, sa aklat ng mga bilang, may mga pinagkalooban ng Espiritu. Mayroong 70 pa, diba? No? Si Moises, tapos may iba pa. Tapos mayroong dalawa, hindi nakarating doon sa patawag. Yan, usong-uso pa naman ang patawag ngayon. No? Kaya pag pumunta ka ng patawag, pag uwi mo, nakangiti ka kasi meron kang 5,000. Pero dito, ang patawag ay biyaya. No? Biyaya ng Espiritu. Pero sabi dito, merong isang binata na may nakapansin. Yung dalawa daw, hindi umaten doon sa patawag. Pero, nagpapahayag din. Pinagkalooban din kasi sila ng Espiritu. At, sabi dito, no? Tumakbo sila, patakbong pumunta kay Moises, inireport, "Oy, Moises, yung dalawa doon, nangangaral. Wala sila dito pero nangangaral sila doon." Ang sabi ni Moises, "Huwag niyong kala niyo ba mababawas? Maikalulungkot ko na mayroon pang ibang nakakagawa at nagiging propeta din. Kala niyo ba gusto niyo ako lang? Mas masaya nga, mas maganda, mas maraming gumagawa ng mabuti." At dito rin kay Jesus, yung dalawang alagad din, pumunta rin sa kanya, nag-report. "Ay, pinagbawalan namin yung gumagawa sa pangalan mo." O, sabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan. Gusto tayo lang. Di ba nakakatawa po, no? Nitong nakalipas lang, nakita natin halos magsuntukan na sa City Hall. Halos magsuntukan na sa Senado. At kapag natuklasan mo, magkakaiba kasi ng partido. Lahat naman gustong gumawa ng mabuti. Pero dahil nga sa mga sulsol, dahil sa mga lumalabas sa bibig natin, huwag mo aprubahan yung budget niyan. Tayo lang dapat ang gumawa ng mabuti. Tayo lang dapat ang magbigay ng ayuda. Tayo lang dapat ang mapansin. Tayo lang dapat. Yung mga dating Makati, ngayon Taguig na. Hindi na kayo sosyal. Taguig na kayo. Di ba? Nakakuha niyo po ba? Sabi nga sa ikalawang pagbasa din, bakit ba nagkakaroon tayo ng ganito mga pag-uugali? Dahil sa pera. Sabi sa sulat ni Apostol San Pablo, alam niyo, yung mga kayamanan niyo, inuud na, kinakalawang na. Hindi natin napapansin. Di bali nang may masira tayong tao, at least mayroon tayong pera. Pero tandaan mo, mamamatay tayong lahat dito, iiwan mo lahat yan, mabubulok yan dito. At sa kasawiang palad, tayo din, kung mapunta tayo sa impyerno, walang hanggang apoy naman ang tutupok sa atin. So ngayon, ano ang dapat nating putulin? Para magkaroon ka naman ng kapanatagan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tumatanda ka na.
Di ba? Tumatanda na, pero hindi ma-relax-relax kasi ang dami pang ang dami dapat alisin pero ayaw nating alisin. Kaya hindi tayo mapanatag. Minsan nga, masyado kang apektado kapag may nagsabi lang sa iyo na, uy, Mari, alam mo ba si ganito? Naku, dapat ikaw yung president, dapat ikaw yung coordinator. Naku, dapat ikaw yung nasa harapan nung nagsasayaw tayo eh. Di ba? Masyado kang napapa-apekto. Pwede mo naman, Mari, okay lang yun. No? Okay lang yun. Patapos na ako eh. Matanda na ako. Sila naman. Give way tayo, give way. Di ba? Mas at peace ka. Mas panatag ka. Punta-punta kayo dito. Pero maganda mapagnilayan itong paanyaya sa atin ngayon. Tayo mismo ang kailangan mag-cut. Sabi nga, hindi lang basta yung bahagi ng katawan, lalong-lalo na yung mga pag-uugali natin na hindi talaga nakakabuti sa atin. Putulin na yan. Alisin na yan. Mga sumbungan na yan. May pagbubulungan ba nangyayari dyan? Pero, di ba, narinig natin ang mga salitang ito. Pag labas ninyo dito, kayo pa rin naman kasi ang magdidesisyon yan. Kaya nang sabi ko, no, hindi natin makukontrol yung mga nasa labas mo. Pero ikaw mismo, kapag ikaw rin na insecure, kung ikaw din ay matapakan ng ego mo, paano ka nga magre-react? Pwede mo ba sabihin, at sana masabi mo nga din na okay lang yun. At least marami, di ba? Kasi mahirap maging exclusive. Hindi pwedeng tayo lang. Mas marami, mas maganda. Yan ang pangarap ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Hindi pwedeng tayo lang maliligtas. Ito mga nagsimba ng 6 a.m., ito lang ang maliligtas. Yung mga wala dito, yan, sa impyerno sila. Hindi. Maliligtas din. Baka nga mas maligtas pa yung mga wala dito eh. Tingnan mo mga mukha ng mga nandi dito. No? Masyado tayong na-attach sa mga ugali natin, sa mga material na bagay. Ngayon, ang paanyaya sa atin, pag nilayan natin, i-detach na natin ang ating mga sarili sa mga bagay, tao, na hindi makakabuti sa ating kalagayan sa mga susunod na mga panahon. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang migrante at manlalayag, 10 ng kanilang mga pamilya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the See
sa kanilang paggalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mo kami maging mga anak mo. Patuloyin mo kami sa iyong kaharian, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Jesus sa daan ng Emmaus, naway ang mga katuwang na gumagabay sa mga kabataan, ay akayin sila upang maging misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at tala na iyong kaloob upang gunitahin ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isa sa bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, takapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapahalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsikahit na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Gian, Mariano at Pepito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sumbahin ang ngalan mo. Magwasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa puso, at biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulian, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga dumalo sa misang ito bilang bahagi din po ng aking pasasalamat sa mga gumising po ng maaga pa. Huwag po kayong mag-alala. Libre po ang mesa natin ngayon. Meron po tayong konting pagsasaluhan. Sana po ay kumain muna kayo bago po kayo umalis. At nawa, sa aking pong 12 taon ng pagkapari, ang mga lumalabas po sa bibig ko ay nagpapalapit sa inyo sa Diyos at hindi nagkukos ng pag-aaway-away. Kaya kailangan talaga mas maging responsable din kami mga pari sa mga binibitawan namin salita, lalo na sa misa, sa homilia, sa pagninilay, dahil may kaakibat din po talaga itong responsibilidad. Hindi lang basta misyon, kundi responsibilidad. Kaya hinihiling ko po na pagdasal niyo po ako at ang aking pa mga kasamang nagdiriwang ng anibersaryo ng pagkapari sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga simbahan po na aking naging assignment at ngayon po dito sa Nuestra Señora de Soledad. Maraming salamat sa pagtulong at pagsuporta upang magampanan ko ang aking pong pagiging pastol dito po sa komunidad ng Soledad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po, Father. Yan po ang Soledad Club. So, muli inaanyayahan po kayo at sa October, sa Martes ay October na po. So, sana po ay pag-igtingin natin yung pagdarasal ng Santo Rosario, hindi man po sa simbahan, at least sa inyong mga tahanan o personal, individual, makapag-rosaryo po tayo para may pagdasal din natin po ang nalalapit na pagpili natin sa mga susunod na magiging lingkod ng ating pambayan. So pagtapos ng misa, may mesa po tayo. Libre po ngayon.
Wala mo ng lista at utang dahil libre naman po ha. May kape rin kung gusto niyo po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-awitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.